puso't diwa nagkakaisa. Ngayong hapon sa kanan, habang inuuyag nato itong pa ay maglunay. Di pa kasi yung ano natin, yung alas 5, 5:30 na. Sa ating pag-umpisa ay awitin natin yung chorus na papurit pagsamba. Papurit pagsamba sa sayo lamang, papurit pagsamba sa iyo lamang. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. Papurit pagsamba sa iyo lamang, papurit pagsamba sa iyo lamang. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. Sambahin, sambahin ka, sambahin ang ngalan mo. Pagtaas, itataas kita, itaas ang ngalan mo. Papurihan, papupurihan kita, luwalhati sa iyo. Luwalhatiin ka. Papurit pagsamba sa iyo lamang, papurit pagsamba sa iyo lamang. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. Papurit pagsamba sa iyo lamang, papurit pagsamba sa iyo lamang. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. Sambahin, sambahin ka, sambahin ang ngalan mo. Itaas, itataas kita, itaas ang ngalan mo. Papurihan, papupurihan kita, luwalhati sa iyo. Luwalhatiin ka. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Praise God. Hinihiling ko pa ang lahat na tayo tumayo. Awitin natin yung chorus na God is so good. Tapos pagkatapos ay pangunahan tayo sa pangalan ng Diyos. God, tayo lahat. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Minsan pa. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Praise you, Jesus. Tayo magdasal at ibigay ang ating sarili sa Panginoon. Pagpalo Panginoong Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat po sa araw nito, ng pinagkaloob. At narito kami
upang mapakinggan ang inyong salita. At yun po ay pagbulay-bulayan. Panginoon, naway sa aming mga pakinggan sa araw nito, naway yun po ay magsilbing aral sa amin. At ang aming mapakinggan ay maging liwanag sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat na rin po sa mga tao na inyong pinadala sa lugar nito. At sa pamilyang ito na nagpatuloy sa amin. Sila po ay inyong palaging bantayan at pagpabayaan sa kanilang mga pangangailangan. Panginoon, nagkila ang iyong kapangyarihan at pangalas. Kami nagagalak dahil ikaw ang aming Diyos, aming tagapagligtas. At maraming salamat po sa mga sakripisyo, pagmamahal na iyong inalay para sa aming buhay. Dahil sa iyo, Panginoong Diyos, nabago kami, nagkaroon ng dahilan ang aming mga buhay para magpatuloy sa hamon ng buhay, sa mga pagsubok, sa mga kalungkutan na aming naranas. At kami nagtitiwala, nananalig, nanariyan ka, hindi mo kami pababayaan. Iniaalay namin sa iyo, Panginoong Diyos, ang aming buhay. Upang gamitin mo ito ayon sa iyong kalooban. At para sa mga tao na pwede naming maabot. Upang sila ay mas makunawa at mas makilala pa ang iyong presensya at ang iyong pagmamahal. Iyong mahal, Panginoong Sus, kami nagpapasalamat. At naway, sa aming mga pakinggan nito ay mas maging malinaw sa amin. At sa magsasalita, naway siya po ay iyong bigyan at gabayan na mensahe na mas naaayon na dapat namin napakita. Maraming salamat pa, Panginoong Isus, sa iyong kadakilaan, sa iyong alay. Amen. Praise God. Sa ating pagpapatuloy ay sa ating mga bagong miyembro na espesyal na pakilala sa inyo. Ang kasama natin ngayon, si Pastor Hope Palpulan, ng pastor namin siya sa Life Mission. Tapos ito si Brother, first time niya nakita si Pastor Menorca. Miyembro din natin siya sa Pamilya Tulel. Bale, ang miyembro natin sa Pamilya Tulel na pastor ay tatlo, si Pastor Menorca, Pastora Emma, at saka si Pastor Joel. Sa ating pagpapatuloy ay pangunahan tayo sa masisiglang awitin ni Sister Janice. Ngayon po, ang hapon na ito, kung nalulugod po tayong lahat, ay tutok na tayo kayo. At sana po ay awitin po natin ang isang awit
ay nagpapagamit sa ating Panginoon. Bagaman umpisa pa lang, nagsasanay pa lang si Sis Janice. Kaya dapat talaga lahat tayo ay matuto tayo sa gawain ng Panginoon. Bawat isa sa atin ay ano tayo. Ngayon si Sister Janice, sa sunod ay punta naman si Kern na para lahat tayo ay matututo. Sa umpisa pa lang yan. Dapat hindi tayo nahihiya dahil ikakahiya din tayo ng Panginoon pagdating ng araw. Sa ngayon ay punta tayo sa kung sino man po yung gustong magpasalamat sa Panginoon. Gusto nyo mag-testimony para iparinig nyo sa amin kung gaano kayo pinagpala ng Panginoon, hindi lang sa ngayong araw, sa buong taon, bawat araw. Testimony. Magandang hapon sa inyo. Hindi pa ako nagsisimula, nag-iyak na ako. Bago natapos, bago natapos ang 2025 ay merong mabigat na pagsubok na dumating sa aming pamilya. Napakabigat na halos, hindi ko kayang tanggapin. At hanggang sa ngayon, mabigat pa rin sa aking kalooban kasi dahil sa pagsubok na yun ay muntik na rin akong mawala. Kasi ilang araw akong nanatili sa hospital dahil sa nangyaring yun. Pero kahit na ganun pa man, hindi ako nawala ng pananalig sa Panginoon. Kasi alam kong nandyan siya para gabayan ang aking pamilya, ako upang maging matatag. Kasi yung pagsubok na yun, siguro ito na yung mabigat na pinagdaanan ko ngayong taon na ito. Dahil sampot ang aking pamilya, ang aking anak, ang aking pamilya. Sa isang pagkakamali, hindi naman talaga niya pagkakamali. Kaso kailangan niya pag-usahan. Pag-usahan na hindi namin alam kung hanggang kailan. Sana makayanan ng anak ko yung pagsubok na ito, makayanan ko. Kasi kahit na hindi ko pa ligaw na manugang, napamahal na siya sa akin. Lord, sana huwag mo siyang pababayaan sa loob. Bigyan mo po siya ng tatag ng kalooban at ibay ng pag-iisip para mapaglabanan niya ang pagsubok na dapat ay hindi niya pinagdadaanan. Ang aral sa akin sa pagsubok na ito ay lalong magpakatatag at huwag mawawalan ng pananalig kay God na lagi siyang nandyan para gabayan tayo. Sa lahat ng pagsubok na pagdadaanan natin, paging ano man yun, kailangan maging matatag tayo. At salamat kay Sister LB kasi lagi siyang nandyan para advisean ako at i-comfort ako kung pinagdadaanan ko yung mga mabibigat na nangyayari sa buhay ko. And salamat sa grupo kahit na hindi na ako active, nandito kami. Kay Pastor, sa inyong lahat, maraming salamat sa inyo. Thank you. Praise God. Maraming salamat, Sis Mian. Pag tayo talaga sa Panginoon ay ginagawa niyang magaan ang lahat. Alam natin na kapag nasa tama tayo, magtatagumpay tayo balang araw. Maaring sa ngayon ay may pinagdadaanan ka, pero intitesting it Ginoo kag ato pananampalataya kung paano tayo manalig sa Kanya. Tapos may proseso yan eh. Kasi
pag meron pag hindi pa kita pang ruha-ruha, testing kita kung paano kita nagtitiwala at marapot sa ating Ginoo. Kada mag-pray palagi, sabihin sa Panginoon ang mga problema natin. Kasi ang prayer kasi ay parang cellphone yan connection natin yan sa ating Panginoon. Kasi kung tayo nga halos oras-oras hawak natin ang cellphone natin para makontak natin yung mga mahal natin sa buhay. Ganon din si Lord, dapat hindi natin iwawala yung connection natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kahit sa ang lugar pwede kang manalangin kasi ang Panginoon lang ang may kapangyarihan na basahin yung ating mga kaisipan kung anong mga iniisip natin, kung anong panalangin natin na tahimik lang tayo. Meron pa po, malaya po kayong tumayo. Hindi na ako tayo. Okay. Ako ay nagpapasalamat po sa Panginoon dahil kami ay iniligtas kagabi sa Panginoon. On the way kami pa uwi sa may tulay ng barangay Bangon. Merong akong sinusundang dalawang, may isang tricycle sa harapan, tapos merong nakabisikleta. Yung tricycle ay biglang umovertake sa bisikleta, tapos natumba yung nakabisikleta. Sa bilis ng takbo namin, salamat sa Diyos at kami ay niligtas pa rin, hindi namin nasagi yung taong bumalintong sa harapan natin. Talagang manipis na lang, konting-konti na lang at aabutin na siya namin. Dahil siguro sa ng Diyos na ingatan niya yung kanyang anak, niligtas na kaming dalawa. Hindi kami nasaktan o hindi namin nasaktan yung taong nasa harapan. Kaya papuri sa Panginoon ang niligtas na kami kagabi sa kapangamakan at hindi rin kami nakadiskasya ng tao. Yun lang po. Praise God sa buhay ni Sis Lucille at ni Brother Joas. Yes. Kasi ang Panginoon kasi ay makapangyarihan. Lahat ng nangyayari sa atin ay may plano siya. Kaya dapat talaga ay bago tayo lumabas o kung saan man tayo pupunta ay mag-pray tayo, pagkatiwala natin ang buhay natin sa Panginoon, maging ang mga gagawin natin para ligtas tayo kung ano man ang ating gagawin. Meron pa po? Praise God. Ako din ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa buhay ko, maging ang aking mga anak. Nagpapasalamat ako dahil dumaan sa amin problema, unti-unti na namin natatanggap dahil sa paggabay ng Panginoon sa amin. Maraming salamat dahil si May ay gigising na siya kung anong dapat niyang gawin dahil alam niya na ngayon na wala siyang magagawa kapag kalooban ng Panginoon. Wala tayong magagawa. Kaya nagpapasalamat ako dahil ito naman ganon financially, dumadaan din kami sa ganong sitwasyon. Pero nagpapasalamat ako kay Lord dahil nakakagulat lang kasi parang takot na takot kang parang iniisip mo na paano kaya makakasurvive na yung hinaharap, pero nandyan pa rin ang Panginoon na nagsusupply, ang provision na niya ay lagi nandyan. At yun talaga ang hindi ko talaga maisip dahil madalas niyang gawin sa akin, sa buhay ko. Last week ay takot na ako kasi hindi ko alam kung ano yung mga nararamdaman ko. Siguro nga ay dahil sa nervyos, tapos tumaas pa yung sugar ko, 307. Parang hinang-hina na ako. Tapos nagpa-check up ako, ang dami kong laboratory. Kaya sa tulong ng Panginoon ay ganito nakatayo
nakatayo ako sa harapan niyo ngayon dahil napakabuti niya at talagang makapangyarihan siya. Magtiwala ka lang, maghingi ka lang ng tulong sa kanya yung masinsinang panalangin ay marami ang magagawa. Praise God po rin ng Panginoon. At ngayon ay pupunta tayo sa love gift na papangunahan ni Berna. Praise God, nahihiya si Kern. Explain ko ulit sa inyo itong love gift na ito ay, hindi ko kasi ito church na sa Bible study tayo. Itong love gift na ito ay, kaya ito na napagkaisahan ng grupo natin Bible study natin ay kukuha tayo ng love gift para gamitin din ito kung anong gagamitin ng grupo, kung saan mapupunta. Maraming mapupuntahan ito pag may grupo na nangangailangan, halimbawa may sakit, financially na kailangan nila, matutulungan natin sila. At yung pag may pupuntahan na kailangan ng gasolina, doon din po kinukuha sa love gift. Ito po ay voluntary lang po ito. Kung wala po ay okay lang, kung meron, okay lang din po. Praise God, hallelujah, praise your name, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa sa love gift na pinagkaloob ng mga kagrupo namin, O God. Lord, pagpalaan mo po, Panginoon, ang bawat kamay na nagsibigay, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na ang halagang ito, Panginoon, ay may matutulungan at may mapupuntahang maganda, Panginoon. Kaya maraming salamat na Panginoon, patuloy mong pagpalain ng bawat isa, bawat kamay na nagbigay, lahat ng mahawakan nila, Panginoon, ay pagpalain mo, Panginoon. Maraming salamat at pinabalik ko ang kapurihan sa lahat pangalan ni Jesus. Ngayon ay wala na rin naman siguro, yung iba ay maghahabol, pupunta na tayo sa sa magandang balita, sa salita ng Panginoon na dadalhin ng ating mahal na pastor. At bago si pastor ay nais ko pong magbigay ng tanging bilang para sa ating Panginoon. Bluetooth mode. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. The moment that I wake up till I lay my head, I
goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have you in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life lays down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Praise God. Sister. Okay. Magandang gabi. Magandang gabi sa ating lahat. Dito lang. Para mas maganda siguro na parang hindi ako dominante. Nakaupo tayong lahat. Sige, good evening. Kaya ako'y paupuan ako. No, para ano ito, parang pantay-pantay tayong lahat. At una sa lahat ay nais kong pasalamatan ng Diyos sa pribilehiyo na mayroon tayo sa ngayong gabi. At para dun sa ating mga bago sa ating dito, organisasyon nito ng samahan ng Pamilya Turel ay hindi lamang welcome kundi ikinagagalak namin presensya. At isa pang ating pinasasalamatan din yung pagdalo ni Pastor Pope Maltulan.
by the way, lagi kong sinasabi noon pa man, no? Sinasabi ko ito sa mga nauna pa, na ang ating layunin ito ng Bible study ay hindi upang dalhin ng isang tao sa relihiyon o sikta. No? Wala kaming binabanggit na doon na lang kayo magsimba, ganito ganoon, bahala kayo kung saan kayo magsimba. Kasi ito ay composed ng iba-ibang mga organisasyon, di ba no? Mayroong Life Mission, mayroong Seventh Day, may Katoliko, may PIC, may TIL pa, no? Ano ba? James Buddhist. Church of God, Life Mission. Lord, Kala ko Buddhist. at saka yung kay Brother Arnel na hindi Ay, yun dyan o, sa mga kina Pastor Marifi Cardenio. Yun, di ba no? Yun dyan sa loob ng MCG. ano yun? MCG, ano yun? MCGI. MCG. GCI o MCGI. so kaya yun ang dahilan MCGI. yun ang dahilan kung bakit hindi tayo nanghihikayat sapagkat siyempre natural kung hihikayatin mo yun saan siya pupunta, di ba no? O alam nga naman pagka ang leader ay si Pastor Minoka, ito kayo magsimba nasa malayo sa Rizal. So ibig sabihin, bahala kayo kung saan kayo mag-church sapagkat may kanya-kanya tayo na simbahan na pinapuntahan. Wala naman kung bawal na kayo makipag-church sa iba, ganito ganoon, bilang bisita ng inyong mga ka-organisasyon natin. Pero hindi nangangahulugan na maaaring yung dahilan na para kumbinsihin ng isang tao para pumasok sa relihiyon. Ito nabuo ay sapagkat ito'y ang layunin, nabuo itong Pamilya Turel, ang layunin ito ay para maipakita sa, hindi lang sa Turel kundi sa buong mga nakakapansin, nakakapanood, no, di ba? Nakalive tayo ngayon. Okay, no? Para marinig nila ang salita ng Diyos na ito'y makakatulong sa spiritual na kalagayan ng isang tao at hindi para mangikayat ng sino man sa sikta o religion. So sa ngayong gabi, nais ko pong dalhin kayo sa pag-aaral natin. Bible study kasi ito eh. Hindi ito preaching. Pag preaching ito, doon ako na lang tatayo sa babanatan ko. Pero ito'y Bible study, pwedeng sharing, pwede kayong magtanong, pwede kayong mag-share. Dito batay sa ating talata na ating pong tatalakayin. At kung mayroon kayong Biblia, babasahin natin ito. Pero kung wala naman, huwag na ninyong basahin. Kung walang ala. Pero karamihan naman ay may mga electronic Bibles, no? Di ba? Ano, mayroon. So sa cellphone. Sa 1 Samuel, Old Testament ito. 1 Samuel chapter 1, verse 1 to 20. 1 Samuel, unang sulat ng Samuel, chapter 1, verse 1 to 20. Ang pinag-uusapan dyan, pinaka-starring kumbaga sa pelikula, ay si Hana. Kilala niyo si Hana? Taga saan nga si Hana? Taga-tabubuhan, no? Si Hana. Si Hana, asawa ni Elkanah. Okay. So, ngayon, kung mas maganda nga sana kung mayroon kayong kung nakita na ninyo, pwede pasahin. Sa verse 1 to 10 lang muna. Verse 1 to 10. 1 Samuel, chapter 1, verse 1 to 10. Ako na, sige pa ako mabagay. Sige, try. 1 Samuel chapter 1, verse 1 until 10. Hanggang 10. Sa Ramatyam, Zophim, isang bayan na kaburulan ng Ephraim, ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkanah. Si Elkanah, siya'y anak ni Jeroham at apo ni Elihu, na mula sa sambahayanan ni Tohu at mula sa angkan ni Zuf na Efrateo. Verse 2, dalawa ang asawa ni Elkanah, sina Ana at Penena.
anak si Pinena, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon, pumupunta si Elkanah sa Shiloh upang sumamba at mag-alay ng mga handog kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Naglilingkod doon bilang mga pari ni Yahweh ang mga anak ni Eli na sina Hofni at Pinehas. Tuwing maghahandog si Elkanah, binibigyan niya ng tig-isang bahagi si Pinena at ang mga anak niya. Ngunit, mga natatanging bahagi ang ibinibigay niya kay Ana, sapagkat mahal na mahal niya ito. Bagamat hindi ipinapahintulit ni Yahweh na ito'y magkaanak. Si Ana ay palaging pinuputya ni Pinena dahil hindi niloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito'y ginagawa ni Pinena taon-taon tuwing papunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman itong dinaramdam ni Ana. Kaya napapaiyak siya at hindi makakain. Kaya nilalapitan siya ni Elkanah at tinatanong, Ana, bakit umiiyak ka na? Ay, umiiyak ka na naman at ayaw mong kumain. Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako higit kaysa sa 10 anak na lalaki para sa iyo? Verse 9. Minsan, matapos silang kumain sa Shiloh, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli. Verse 10. Sa verse 10, buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin si Yahweh. Okay, thank you, Lord. Sa ngayon, sa ating nabasa natin, hindi natin pag-uusapan yung buhay ng iba, kundi ang buhay ni Ana. Kasi may sila bagat kaluluoy. Sila't kaluluoy. Ato si Pinena at iba't mga anak. Pero si Ana wala. So nagkataon lang na itong ating talata ay na ating pinag-uusapan ay sa buhay ni Ana. No? Sa buhay ni Ana. Pero si Ana kasi ay nagkaroon siya ng anak nung bandang huli na kung naalaala ninyo, sino ang naging anak niya? Si Ana? Si? Wala pa dyan, oh? Wala pa. Pero ang anak niya ay si Samuel. Si Samuel. So, si Samuel naman ay siya ang siya na bilang isang propeta. Si Samuel ay naging propeta. Isipin na lang ninyo walang anak si Ana. Pero nang dahil sa kanyang panalangin sa Diyos, binigyan siya ng anak niya. Di ba taon-taon ay siya ay tinukudya? Oo, ay, nagligaray ko na kung isang tueg, regapon ko sunod. Anak? Uy, ako nagsama. Abaog siya, oo. Iya, baka si nagka-anak. Silinggani itong iba ay, alam mo na yung nagpasabak yung isa iba. Kaya hindi po ko katukag punto na to. Kundi kag punto na to ay, kinpahintulutan it Diyos. Kaya sabi doon, sinadya ng Panginoon na hindi siya magkaanak. Pero ang pinag-uusapan dito ay ang panalangin ni Ana or Ana. Sa English kasi Hana, pero sa Tagalog ay Ana. Ang si Ana ay usa sa napakatanda ng kabady at simbahan sa panahon kato. Si Ana.
si Samuel nag-ida anak, naging propeta, pero rohang hari kag naging anoint kung naalaala nito si Saul, ang nakaabot pa sila kay David. So si David ay kapwa niya inanoint bilang maging hari. Si David sa panahon na to, waya pa sila maging hari, pero gini-anoint ng raan nila, nag-imo ka to kang dahilan, na medyo nahangit si isa sana na kinahangitan ni Saul na kasi kung pa'y apalitan ni Constida. Pa'y kung sa ato, pa'y abuti ko ng presidente, ay go pa ko ng presidente. Yeran ko dito, ay asi ko ng tuyar. So, sa madalit sabi, ganun ang mga pangyayari. Pero, kung titingnan natin, ang buhay ni Hana, ang isang malaking problema, anong malaking problema ni Hana? Walang anak. Kung ikaw sa sitwasyon niya, lahat ba ay mayroong may asawa na mayroong mga anak mo? Diba no? Dito, no? Si Janice yung siguro pag-uya pa no? Iya ba? Oo, dito Iya iya. mag-asawa. Oo, iya pa asawa. Oo, ang agad pa pati ay magkaasawa ka, hindi ka anak. Asawa ka na. Lalaki pa na Lalaki. Ngayon, ang tinutukoy doon ay kung ikaw sa sitwasyon ni Ana na bawat adlaw, bawat simana, bawat tuig ay ikaw yung tukod niya, may mabigti ang ika siguro. Ano yung ibig sabihin nito? May mga malalaki tayong mga problema na kung minsan yung ang nakaka-depress sa atin. Alalahanin mo yan. Pag nagkaroon ka ng problema, ay, okay lang yun kung wala kang ulam mamaya. Ay, wala. Video yan ko na ako, mautang yan ko na ako sa Pinas. Ay, baka karaos eh. Tama? O, may sukat bagay eh. Ay, ako nagkaasin-asin. Kuya, manipag ako nagkaasin ito sa panakusan ko. Sa timplahan niya ko sa... Diba yung problema? Pero kung malalaki ang problema mo, katulad ng sinabi ni Sister kanina, no? Malaki, hindi ko alam kung anong problema. Basta malaking problema, ngayon ang ikinapoproblema mo rin. Siyempre, natural, kasama sa pamilya eh. Kasama sa pamilya. Di ba masakit? Halos hindi ka makatulog. Makatulog ka man, parang yun na rin ang panaginip mo. No, di ba? Parang hindi ka mapalagay eh. At hanggang sa mai-stress ka. At ang kapatid, matandang kapatid ng stress ay distress. Pag na-distress ka, nagkakaroon ka na ng tinatawag na nagkakaroon ka ng insomnia, hindi ka na makatulog, ay igo ka't nakikita, nagkuyara, ay tapos, di ba? Ayaw mo, di. Ang mga totoo, di ba? May inaguran eh ka mo. Oo, dahil bakit? Kasi malaki ang problema. Kung minsan, hindi naman yun inalihan ng Diablo, kundi dahil sa malaking problema, hindi siya nakatulog hanggang sa, kumbaga nagkaroon ng hallucination. nagkaroon ng Ngayon, anxiety. anxiety, o ganun, no? Tapos yung depression. Depression. Sabuyang katuin, ito, distress and depression. Nervous breakdown na. Oo. Pagka nagkaigwa ka nervous breakdown ay Kasi medyo pagka yung akong problema, no? hallucination. Oo. Pag pangyamigi ka tong imo mga sige, ang gamot, ikaw eh. Mo'y mabuhay. Oo, matawag kang kilo nga der gabi eh. Naintindihan natin yun, naunawaan natin yun ang problema ni Ana. Tapos sabi ko nga, kung gano'n ang mga pangyayari na tinukot niya, okay lang kung sasabihin na, okay lang yan Ana, walang problema yan, dahil sa nabubuhay naman ang tao kahit walang anak. Ano? Pero, yung pukot niyain ko, anong pukot niyain hanggang sa ikaw ay ma-depress. Ibang bagay na yun. Pero, yun nga sinabi ko, malaking problema ito para kay Ana. Pero ano ang kanyang dalangin? Ano ang kanyang panalangin? Ha? Ano ang kanyang panalangin? Doon sa binasa natin. Naalala na lang. Nalangin pa lang siya sa 11. Ha? Sa 11 pa lang siya mananalangin. Sa 11 pa lang siya nananalangin? Okay. 11 pa lang siya nananalangin. So, ibig sabihin, malaking problema. Ano ang ikinaproblema niya sapagkat wala siyang anak? Wala siyang anak. Oo, ay marami naman ang mga tao na walang anak, di ba, no? Pero hindi sila nang problema kung minsan nag-adapt, di ba? Kung talagang magpayag ang isang partido, kasi kung minsan naman, hindi naman pwede na ang asawa mo ay basta kukuha ka lang ng magiging ampun ninyo o anak na ampunin na hindi naman papayag isa, baka mapabayaan niya, no? Mag-aaway na naman kayo.
lalaki yung bata, unwanted child. No, di ba no? Pero, hindi sila namang problema ng gusto. Hindi sila namang problema ng gusto. Pero kay Ana, malaking problema sa kanya, hindi dahilan sa wala siya anak, kundi dahilan sa pangungot niya, pang-iinsulto, pagpapakababa. Kasi sa mga panahong yon, pagka wala kang anak, ay ikaw ay kinoconsider na ikaw ay sinumpa ng Diyos. Kaya nga naman, kahit ikaw, hindi lang na ikaw ay masasaktan doon sa ibang mga tao, kundi ikaw mismo maghihinanakit sa Diyos. Bakit hindi mo ako binigyan ng anak, Panginoon? Kaya ako tuloy ay kasumpa-sumpa. Kumbaga nakakahiyang sitwasyon. Sa kanila kasi, pagka wala kang anak, nakakahiyang sitwasyon. Mabuti sa ngayon kasi hindi naman inaano yan eh. Hindi naman yan ang tinitingnan Hindi ngayon ng napansin tao. ngayon. Oo, hindi na pinapansin. Dahil maraming Oo. populasyon. Kung wala kang asawa at magkaanak, ay wala yan, sa primero lang. Pero pagkatapos nun, wala na. Di ba? Dito sa atin, gano'n. Oo. Pero sa Korean, Ay walang kon kasi. Sa iba naman, walang pakialaman sa ibang lugar. oo, sa Korea, kasi pag hindi ka nagkaanak, hindi ka pag-divorce. Yun, i-divorce ka. Yun naman ang problema. Mama mo problema ka rin kung ikaw i-divorce. Okay lang siguro kung ang Wala lalaki ang silang may erets. problema. Erets kasi. Oo. Okay lang naman ang lugar kasi nila ay medyo mayaman din. At okay lang kung ang lalaki ang hindi makakapanganak sa iyo. Pero kung babae ay walang problema. Kung iwanan niya ako, mayroon namang iba na maaari. Pag nasikaso ko rin naman itong ating mga papulis ay okay lang naman yun. O diba? So, ang ibig sabihin, malaking problema. Yun nga sinasabi natin na kung minsan may mga problema na halos lunod ka na sa mga problema. Halos hindi ka makagulapay, para bagang tinatambakan ka ng malaki at malalim na at madaluyong na tubig ng kalungkutan hanggat sa kumbaga parang hindi ka na, wala ka ng pag-asa. Kapag ka nakita mo sa gitna ka ng laot na wala kang makitang pulo, ay wala na. Ang iniisip mo na lang, baka mamaya may pating, may mga malalaking isda na maaaring paglaruan ako, gano'n. O di kaya mapagod ka, mawalan ka na ng tubig sa katawan, o di kaya magugutom ka at wala ka ng lakas na para ikaw ay makasupay. Pero ang sitwasyon na yon ay parang gano'n, no? sa kanila. At ang ibig sabihin, may mga problema tayo na halos nawawala tayo ng pag-asa. Pero sa bagay na yan, hindi dapat natin ikawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay dumidinig ng ating mga panalangin. Dumidinig siya ng panalangin. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, the prayer of the righteous avails much. Ang ibig sabihin ng panalangin ng mga righteous, mga matuwid ay mayroong katugunan sapagkat sinasagot tayo ng ating Panginoon. Nagtatagumpay tayo ng dahil sa pangalan ng ating Panginoon. So, yun ang isang bagay na makikita natin. Pagdating dito sa verse 11 hanggang sa verse 16, dito pa siya nag-umpisa ng panalangin. No, sabi ni Brother Joas kanina, sa verse 11 hanggang sa verse 16. Brother Joas, pakibasa nga sa verse 11. At siya'y nanata ng isang panata at nagsabi, O Panginoon ng aking mga hukbo, kung tunay na ang iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod at aalalahanin mo at hindi mo kakalimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ng ang iyong lingkod ng anak na lalaki at aking ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay at walang pangahati na daraanan sa kanyang ulo. Sa verse 12, at nangyari habang siya'y nananatili ng pananalangin sa harapan ng Panginoon ay pinagmamasdan ni Eli ang kaniyang bibig. Si Ana nga'y nagsasalita sa kaniyang puso at sa kaniyang puso ang kaniya lamang labi ang gumagalaw, ngunit ang kaniyang tinig ay hindi naririnig. Kaya't
inakala ni Eli na siya ay lasing. Sa verse 14, at sinabi ni Eli sa kanya, hanggang kailan magiging lasing ka? Ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. At sumagot si Ana, nagsabi, hindi Panginoon ko. Ako'y isang babae na may diwang mapanglaw, hindi ako nakainom ng alak o inuming nakakalasing, kundi ang inihayag ng aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. Sa verse 16, huwag mong ibilang na babaeng hamak ang iyong lingkod, sapagkat sa kasaganaan ng aking daing at ng aking pagkaduwahagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. Okay. Thank you. Sa mga talata na yon, nakita natin na pinur out niya yung kanyang puso sa Panginoon sa panalangin. Naimtim siyang nanalangin sa Diyos. Ang dahilan ng kanyang pananalangin ay sapagkat gusto niya na magkaroon ng anak, dahilan yun ang dahilan na siya ay kinukutya. Kaya para mawala yung pagkutya sa kanya, Panginoon, sana bigyan mo ako ng anak para hindi na ako kukutyain, hindi na ako mamroblema. So anong nangyari? Ang sabi ng banal na kasulatan, habang siya nananalangin, puso lang niyang nananalangin sa Diyos. Itong Idayuba ay Bumubukay lang oo, pero walang boses. pero boses. Itong nakita sila ni Father Ele, di ba? Pari si Ele, Silingnida. Ay, siyempre, hapto sila sa kwanpuat sa simbahan Kumbaga, si Ana ay doon lang naglalagi sa simbahan. Ibig sabihin, mapagsamba sa Diyos, matapat sa Panginoon, naglilingkod sa Diyos, naging katuwang maging ni Father Eli sa kanyang ministeryo. So, ganun ang kalagayan. May problema na malaki. So, kaya nanalangin siya. Aba, yung nakita siya ni Eli, sabi niya, minamasdan si Eli. Bakit parang, bakit anong nangyayari dito na nagmungutig-ngutig, biyak na rin pagkatapos siya, sila na, biyara na narorog ito ila Bisaya. Hindi naman naririnig yung kanyang mga sinasabi. At doon na ako nakainom pala. Diba pag may mga tao kasi na tahimik, pero pag nakainom ay maingay na. At saka kung minsan, may mga taong hindi naman nag-iingay ng mga, pero nandun ang kaganyan na. Diba? May mga ganyan, no? Eh pagkatapos sisingilin mo kinabukasan, bakit wala ka kagabi? Wala nga. Hindi nga. Bakit ano nangyari? Kasi nga lasing. Ang akala ni Eli, sabi niya, lasing. Kaya sabi niya, ihiwalay mo sa iyo ang alak mo. Ibig sabihin, huwag mo nang itabi, baka madagdagan pa yan. Problema pa kami dito. Pag wala ka pa dito, wala naman dun sa versikulo na yan. Ay pero ang sabi niya, sabi niya ay hindi sa ganun. Kundi sabi niya, ayaw ko na maranasan pa yung pagduduwa amin sa amin. Kaya sabi niya, mayroon akong daing. Hindi naman niya sinabi kay Eli kung ano yung problema niya. Basta sinabi lang niya na mayroon akong problema sa ating Panginoon at doon ko inilahat. Ganun ba? Kumbaga, hindi naunawaan ni Eli yung kanyang ginagawa. Sa buhay natin, kung gumawa ka ng masama, masama ka pa rin sa tao. Tama na? Kung gumawa ka ng mabuti kung minsan, mayroon pa rin sila sinasabi na, tuda ako, ganito, ganoon. Ang nagbabait-baitan nito Alagay ko mayroon na namang ibang balak. Oo. Tapos, hindi, kaya nga, may mga nasasabi ang tao pagka gumawa ka ng masama. Pag nagbago ka naman at gumawa ka na ng mabuti, mayroon pa rin sinasabi. Di ba? Ba? Oo, nagbuot-buotan rin ko nung ina. Tuday rin ko na ako. Nagbago ng strategy.
Duda ko na ako, nagsimpa-simpa yung ray ko no rasa ko, di ko ako nung kinaeding. Hindi ko punteriya ray. Di ba, gano'n tao, di ba no? So, para kay Hada, parang hindi siya tinitigilan ng problema. No? Parang hindi siya tinitigilan ng problema. Pero sabi ng banal na kasulatan, may pangako ang Panginoon kasi nung siya'y unang na nagpanata sa Panginoon, sabi niya, di ba nananata siya, no? Oo, nananata siya. Ibig sabihin, gumawa siya ng panata sa Panginoon, nagkaroon siya ng vow sa Panginoon. At sabi niya sa Panginoon, Lord, kung bigyan ko lang ako ng anak, at gusto niyang anak ay lalaki, hindi siya hihiwalay sa iyo, at ibibigay ko siya buong buhay niya sa iyo. Paglilingkod siya sa iyo. Ay wala namang pagsala na yun ang nangyari. Diba? Si Samuel, nung may panganak, ay naipagkaloob sa Panginoon at hanggang sa siya na ididicate sa Panginoon, hanggang sa siya lumaki, hanggang sa siya nagkaroon ng spiritual na maturity na naging propeta siya. Na hanggang sa siya pa ang ginamit ng Panginoon na mag-anoint kay David at kay Saul ang mga hari. So ibig sabihin, may mga bagay, may mga problema sa buhay natin na kung minsan parang kakutyaan para sa atin, galing sa iba, parang nakaka-depress na mga pangyayari, parang nakaka-humiliate sa iyo, at kung minsan nakakahiya para sa iba. Pero alalahanin natin, pag ang Panginoon ang siyang umangat sa buhay mo, ikaw naman ang titingalain ng iba mga tao. Believe ko na ako sa tao na Ginoo. It katukuno ay talaga ka, binago ko no ay bay, hindi ito na makagulapay. Sabi ko na ako, hindi makarecover, hindi makasurvive sa problema. Pero nga, save ko no ay mo pa kuno mayaman rin sa ako. May mga problema kasi na kung minsan, sa sobrang kakutyaan, sa sobrang pag-i-small sa iyo, pagmamaliit sa iyo, yun ang naging dahilan na nakabang ang Panginoon para tayo iangat ng ating Panginoon. Yun din ang nangyari kayo. Kaya pagdating doon sa verse 17 hanggang sa verse 20, kung babasahin natin, tingnan natin sa verse 17 to 20. Pakibasa ulit. Nang magkagayoy, sumagot si Eli at nagsabi, yumaon ka payapa at ipagkaloob nawa sa iyo ng Diyos ng Israel ang iyong hiling na hinihingi mo sa Kanya. Okay, hanggang dito, yan, anay. Sabi doon, nung malaman na ni Eli na may problema siya, pero hindi niya sinabi, walang nakalagay dyan, di ba? Walang siyang nakalagay dyan. Kaya sabi na lang niya, yumaong kang payapa, ibig sabihin, huwag ka nang problema, tulungan kita, ipanalangin kita sa Diyos, tutulungan kita. At para sa ganon, iyong hinihiling ay pagkaroon ng katugunan. Hindi ka bibiguin ng Panginoon dahilan sa nakita ko, naintin ka eh. Kahit na doon sa panalangin na lang, patawarin ko ako, nasala ako, akala ko, kasi ka. Pero yun pala'y taimtim na nananalangin ka sa Diyos. Kaya dahil doon sa kataimtiman ng panalangin sa Diyos, alam ko ikaw ay tutugunin ng Panginoon. So binigyan ka agad siya ng assurance. So ibig sabihin, sa likod ng mga pangungutya, pangyuyumiliate, pagbababa sa iyo ng tao, o di kaya sa pag-iyak ng tao sa iyo, o ano pa man na mga kalagayan na ating sitwasyon sa malaking problema, alalahanin natin may mga tao sa paligid natin na sila din naman ay nakakatulong sa atin na nakakatulong. Tama na? Nakaka-comfort, nakakatulong. Sister, brother, okay lang yan. May problema. Walang tao, walang problema. Ang walang problema lang ay yung nandun sa anahaw at sa napawan, sa maliit na bahay-bahay nila. Patay na. Oo, namahinga na, wala na problema, no? Wala nang iisipin. Pero lahat habang buhay tayo, may mga challenges sa buhay tayo. Na kung minsan, yun ang dahilan na nakaka-discourage din. Pero alalahanin natin, may mga tao sa paligid na may concern din sa atin. Katulad ni Father Ili para tayo. Na ibig sabihin, ginamit si Ili na para sa ganun, makomfort siya at matulungan sa panalangin sa matindi niyang pangangailangan. Sa verse 18, hanggang sa verse 20. At sinabi niya, makasumpong nawa ng iyong lingkod. Ang makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya na iyong
at ang kaniyang ay hindi na nalumbay sa verse 19. Hanggang ito anay. Ito anay. Pagkatapos na marungga nila, pagkatapos na marinig niya yung advice na siya nililip, ano nangyari? Di ba hindi siya kumakain? Lagi siyang fasting. Na force fasting ba yun? Kasi hindi sadya na talaga magpa-fast siya. Kundi talagang ayaw niyang kumain dahilan sa namang problema siya. Malimit talaga sa ating buhay na kapag may problema tayo, halos hindi na natin makain kahit masarap pa na pagkain. Wala kang ganang kumain kahit wala namang yaraet o gam pag imurila. Walang ganang kumain. Pero ang sabi doon, umiba na ang aura niya, gumanda na. Ibig sabihin, kumain na siya, inasikaso na niya yung kanyang sarili, kasi naniniwala na siya na doon sa sinabi ni Eli ay mayroon na siyang assurance. Kasi nga, na-comfort siya, nabigyan siya ng comfort, natulungan siya sa panalangin, kasi kung minsan kapag may mga problema tayo, parang naisip natin, parang hindi sapat yung panalangin ko kahit tayo din na natutulak, no, di ba? Na parang gusto mo pang mayroon pang mga prayer support galing sa iba. Totoo naman talaga yun. At kapag nalaman natin na may mga prayer support, lumalakas ang kalooban natin at naging payapa tayo. Yan ang nangyari. Pagdating doon sa verse 7 and 19, verse 19, At bumangon, maaga nung kinaumagahan at sinimba sa Panginoon at bumalik at bumalik sa kanyang namata at nakilala ni Delia at si Ana na kanyang asawa at inaalala niya ng Panginoon. okay. So yun na sa verse 19. So ano nangyari? Kinabukasan ay pumasok na naman sila. Pumasok sila saan? Simbahan, no? Pumunta ng church. Di ba? Yun ang sinabi doon. Anong ginawa nila doon? Sumamba na sa ating Panginoon. Kumain ng agahan. Oo, kumain na ng agahan. Mga aga pa, no? Ano bro? Pagkatapos kumain ng maga ay nagsimba. Oo, nagsimba. Kaya nga, masaya ba tayo kapag Saturday na, sis? Di ba? Saturday sa inyo, no? Masaya ba kayo pag sa Sunday para sa mga sa Sunday? Masaya ba kayo? O di kayo nagsasabi na, aray, doon yung kulang. Pero noong primero na talagang gusto mong magsimba, kailan nga tayo magsisimba ulit? Anong araw ngayon? Linggo na ba? Abay, Friday pa lang. Ang ganun, gusto Friday. Pero pagka nagkaroon ng problema, o di kayo parang nanghina na, sabihin na, anong araw? Bakit? Anong araw ngayon? Sunday? Punta tayo? Kayo lang? Pero naiba yung pangyayari. Sabi doon, kumain sila ng maaga at pumunta sila sa church at sumamba. Ibig sabihin, pinapupurihan na niya ang Panginoon. Pero nung mga pagkakataong yun, bagamat doon sila nakatira sa vicinity nung simbahan, wala siyang gana, di ba no? Wala siyang gana at hindi panhalatang tingilin na may problema pala siya kahit magkasama sila kasi kung minsan may mga tao na napaka-secretive, no? Na hindi talaga inaalam na mayroon siyang problema. At saka na lang sasabihin niya kapag medyo hindi na kaya. Oo, yun na. Pero yun ang nangyari, nung nahalata na siya, wala na siyang magawa, kundi sinabi na niya na may problema. Pero hindi niya sinabi ang literal na nangyari or problema niya. Pero nanalangin siya at nanalangin sa kanya si Eli at binigyan siya ng assurance. At hanggang sa, kumbaga, nagkaroon din siya ng pananalig. Yung pagbabago ng kanyang mukha, pagbabago ng kanyang aura, nangangahulugan na nagkaroon na siya ng tiwala sa Diyos. Buko ay kulubot, kag ida, pula. Nagtong primero ay parang may marbuso baga. Sobrang stress ay hindi makaguya pero itong bandang huli ay may kamatis eh. Oo, po. Kasi magandang sitwasyon, blooming na. So pagdating sa 20, ano nangyari? 20 at nangyari sumapit at nangyari nang sumapit ang panahon na si Ana ay naglihi Oo. at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang pangalan niya na Samuel na sinabi sapagkat
aking hiningi siya sa Panginoon. Okay. Tapos ano? Ano nangyari? Answered prayer. Answered prayer. Hindi siya tumigil hanggat sa hindi siya binigyan ng bubon ng imposible para sa kanya sapagkat matanda na siya. Yung isa niyang karibal, madaming anak. Di ba? Si Pinina, ay pero siya, wala. Pero nung bandang uli, nanalangin siya. At pinaka-best pa ang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kasi yung kanyang naging anak na si Samuel ay naging lingkod din ng naging propeta. So, kung titignan natin dito, ang ating problema ay kung minsan umaabot ng isang linggo bago dumating ang sagot. Kung minsan umaabot ng isang buwan, kung minsan umaabot ng isang taon, ay kay Ana, ang daming taon ang kanyang ginugol. Ang daming taon na siya ay dinusta. Ang maraming taon na siya ay yung siya, binababa siya, pinahihiyan siya. Pero naawa sa kanyang Panginoon sa dahilan na siya ay tahimtim na nanalangin sa Diyos. Kaya kapag mayroon tayong problema, parang dito ay tahimtim tayo lumapit sa atin. Yan ang tinatawag na taos-puso nating pananalangin sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Ang lahat ng imposible ay kayang gawin posible ng Diyos. May mga problema din sa ating buhay na kung minsan parang ang hirap natin makamove on, di ba no? May problema. Pag ikaw ay nawala ng mahal sa buhay, na kumbaga napakalapit sa iyong napakalapit sa iyong puso yung nawala sa iyo. Mahirap kayang makamove on, matagal din. Pero bandang huli, nakaka-raos din tayo. Nang ibig sabihin, matagal man ang tugod ng Panginoon, ganoon pa man, sinagot tayo ng Diyos. Nalala ninyo si Daniel, nang nanalangin siya sa Panginoon. The very first day na kanyang panalangin, sinagot siya ng Panginoon. Pero ika 21st day na dumating yung sagot. Ang ibig sabihin, fasting and prayer pa niya. Hanggang sa hindi sagutin siya ng Panginoon, hindi siya tumigil sa kanyang kapapasting. May hirap, no? Eh kung umabot kayo ng 100 taon, dahil 100 araw yun. Ay karamihan ng fasting na matagal noon ay si Moses ay 40 days. Si Jesus Christ ay 40 days. Then, yun ay 21. Ang ibig sabihin, hindi tumigil hanggang sa hindi siya sinagot ng Panginoon. Sa buhay natin, kung tayo tumigil, dapat magkaroon tayo ng endurance, magkaroon tayo ng tinatawag na pananampalataya na kahit pa nagsasuffer tayo, sige lang, tanggapin natin ang lahat sapagkat darating ang araw, sasagutin din tayo ng ating Panginoon. Maliwanag po yung ating hinalangin. So, walang tao na walang problema. Aywan ko lang kung sino may problema dito, pwede nang umuwi agad. Lahat ng tao may problema. No? Maliit man yan, malaki, malaki-laki, o pinakamalaki, maliit, pinakamaliit. Basta problema pa rin. Pero salamat sa Diyos sapagkat hindi niya hinahayaan na tayo'y malugkok sa ganong kalagayan sapagkat nais ng Diyos na tayo po ay iangat ng Panginoon lalo higit sa taimtim na paglapit natin sa ating dakilang Diyos at ang tiyak na katugunan ay ibibigay. Katulad ni Ana, ilang taon siyang naghirap, ilang taon niyang tiniis, nagdusa siya sa pangungutya ng ibang mga tao. Pero salamat sa Panginoon sapagkat tinulutan siya ng Panginoon na espesyal na tao. Walang iba si Samuel na naglingkod din sa Panginoon pagkatapos. So hanggang doon lang po yun ang ating pagtalakay at sana mayroon po tayo na unawa ang salita ng Diyos. At baka sakaling na kung mayroon kayong tanong, o di kayo dagdag doon sa aking nasabi na hindi ko man nasabi sa pagkakataong ito sapagkat malawak ang nais sabihin ng Panginoon. Pero mayroong inilagay sa puso ninyo at sa inyong kaisipan na mensahe ng Panginoon na uukol doon sa ating tinalakay. Pwede ninyo ma-share sa ating. Sa akin po, ang nakuha pang lesson is kahit anong bigat ng pagsubok ay natin magdadaan. Basta hindi tayo tumitigil sa pananalangin sa ating Panginoon. Kung ano man yung pagsubok, nagkakaroon siya ng solusyon.
Share na rin ako ng konti lang. So, napakinggan natin ngayong gabi sa daling ito na ang pagsubok na dinadanas ng tao, malaki man o maliit, maaaring magbago. Paano magbago? Sa paraan ng pananampalataya at panalangin. Didinggin ng Panginoon ang panalangin ayon sa kanyang kalooban. Kung hindi dinilig ng Panginoon ang panalangin ng isang tao, hindi ibig sabihin na pinapabayaan niya ang tao na yun. Didinggin ng Panginoon ang panalangin ng isang tao kung yun ay kalooban niya at yun ay makabuti sa kanya. Huwag natin isipin na hindi nililig ng Panginoon ang panalangin dahil alam niya na hindi yun makakabuti sa atin. Gusto ng Diyos at mas pipilian ng Diyos ang makabuti sa atin dahil alam niya kung ano ang mas narapat sa ating buhay. Kaya, palagi natin huwag kalimutan magdasal palagi. At ituon natin ang ating sarili, ang ating puso, ating buhay sa pagsamba sa Kanya, sa kapurihan niya, at maging liwanag din tayo sa iba. Upang ang iba na hindi pa gaano nakakaalam at hindi pa gaano nakakilala sa Panginoon, hindi pa gaano nakakatanggap, ay mas makatanggap ng mas mabuti, mas tama, at mas magpapabago sa kanilang buhay. Upang malaman nila ang katotohanan ng kaligtasan. Kung naalala ninyo yung sinabi ko, na kapag manalangin tayo, humingi tayo ng katubunan doon sa Panginoon, kung hindi niya ibinibigay, hindi nangangahulugan na rejected tayo. Hindi nangangahulugan na hindi niya tayo mahal o hindi niya tayo bibigyan ng kasagutan. Mayroon lang siyang gustong ibigay na hindi doon sa maaaring inibigay mo sapagkat hindi yun ang pinaka-best. Mayroon siyang talagang katumbas na bagay na gustong mangyari na ibibigay sa Mas maganda pang plano. oo, mas maganda pang plano. Kung nakita ninyo doon sa doon sa nabasa natin, hindi naman siya humingi ng isang lalaki o isang babae. Basta sabi niya magkaanak lang siya at ibibigay niya sa Panginoon. Yan sinabi niya. Pero ang best na ibinigay ng Panginoon sa kanya ay lalaki sapagkat gusto maging propeta. Gusto ng Diyos na maging propeta. So ibig sabihin, may panalangin tayo na kung minsan hindi talaga specified yung ating panghingi sa kanya kung ano, pero ang Panginoon ang siyang nakakaalam na sa ating bagay. Kaya yun ang pinaka-best na ibinigay sa atin. Ano pa? Kasi, Ikaw, Kuya Joash. Mag-share ikaw. Kasi nagbasa ako, dapat ikaw nakarinig ka. Dapat ikaw naman yung mag-share. Janice, ikaw po na Janice. Ikaw, Ikaw, huwag ka Janice. magturo ng iba. Go, Janice na. Short ano lang. Or kahit small idea lang. Dali Na na, ma-share Nis. mo sa amin. Nis, pasunol ba ka lunes mo? Pero totoo talaga po, Pastor, na kapag taimtim sa puso mo ang hinihingi mo sa Panginoon, taimtim sa puso mo yung pagdarasal sa Kanya. Hindi, kung masasabing malakas ako kay God, pero sa bawat panalangin na hinihingi ko sa Kanya, talagang granted ako, ibibigay talaga niya sa akin. And I'm so thankful to God kasi lagi siyang nandyan sa mga hardest time na pinagdadaan niya sa kasi talaga. Pangalawa, ang mga kaibigan ko at ang pamilya ko. Siya talaga ang unang sulahin. Talagang binibigay niya yung yun. Pagka talagang nag-pray ka na in your soul, sabi nga ni Ana,
na lalaki. At ito ay aking ihatatahan sa iyong tahanan. Doon sa ibang version na ito ay ilalagak sa iyong tahanan. Hanggang sa huling kanyang kaarawan, ang kanyang buhay. So doon po na, ano po na, pag tayo ay nanalangin ng tapat, kung ano man yung hiniling natin sa Panginoon na buong tapat natin hihilingin, yun ay ibibigay, hindi man sa ngayon, panahon o oras na ano. Eh, talagang, ko, nas ko din naman na lahat ng prayers ko, hindi lahat naman na ibigay ng oras, pero na gusto mo, kasi nga nakakaplan. May mga planong nilalatag sa iyo yung Diyos na ano. Kaya yung hiling ko noon na ano, magkaroon ako ng sasakyan. Sabi ko, Lord, bigyan niyo ako ng sasakyan para anytime pwede ako makapunta sa mga itong gawain. Yun nga, salamat sa Diyos na yun niya. Ano, dahil yung prayer mo na merong ano, full soul kang mag-pray sa Panginoon. Bibigay niya sa iyo yung hinihiling mong biyaya. So, ayun yung isa, mga dagas na ano. Pero in his time, sa kanyang Sa kanyang in kalooban. his time and in his will. Hindi nangangahulugan pag sinabi mo. Kasi kung minsan naman, kailangan mo na talaga ngayon sa ano yung sasakyan. Pero hindi binigay sa iyo ng pagkakala. Kung minsan, tagal pa eh. Kasi may ano, Oo, pero may dahilan kung bakit hindi sa'yo binigay ngayong araw na to. Kasi halimbawa, kung sa ngayong araw, lalo na doon sa mga, di ba nagsusunod ng mga langan ng mga sasakyan dito noon? Di ba? May Rusi, may Motorstar. Nung primero pa lang ilan lang doon dalawa lang dito ang panoon. Kahit na hindi gaanong marunong mag-motor ay umukuha, kaya sa kanal sa kanal kaya kung minsan, nagmamadali na magkaroon, di ba no? Ayun pala, ayun ang mga pangyayari. Kaya pala, hindi binigay sa atin ng Panginoon agad sapagkat alam niya na kung ibigay mo sa sobrang excitement mo, mayroong mga ibang mga pangyayari, di ba no? Kaya pala, sinanay ka muna, sanay nga ako kasi pagka magkaroon ako ng motor, at least ay wala na problema, wala na, di ba no? Kaya yun, gano'n. At kung minsan, may mga panalangin na Lord, gusto kong magmadali kasi lagi akong nahuhuli sa pinupuntahan ko, lagi, Lord, sana helicopter ang ibigay mo para mas mabilis. Ay, ang tanong ay marunong kang kaya hindi ka binibigyan nun kasi una, yun ang ikakapahamak mo. O, di ba? Kaya kung minsan may mga nakakatawa, may mga nakakautsyabay din. Pero ang totoo noon, ang Diyos ang siyang nagbibigay batay sa kanyang panahon at kalooban para sa gawas. Ikaw po. Sure po. Oo nga, dapat naman ikaw. Oo naman, dapat. From your heart. Ayun lang dun sa ano mo. Huwag na tao ng tao. Ayon sa atay mo. Ayun sa balon-balunan. Ikaw ni siga kat i-share ko no Nes. Siga kat isile. Dapat sa sekretary. Si Janice ko no pastor. Mamaya yan, maggulo rin. Okay na. Pastor, maulit ko lang kanta si Janice. Mukhang wala na po. Wala na rin yata, Bigay ko na sa ating Sa MCMC. coordinator. Praise God, maraming salamat Pastor sa mensaheng binigay mo at naway ito'y makapagbigay sa bawat isa sa ating aral na talagang ang panalangin ay nakapangyarihan. Sa ating pagtatapos ay awitin natin yung wala kang katulad. Tapos wakasan tayo sa panalangin.
maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Panginoon, salamat po sa galing ito. Salamat sa kabutihan. Salamat sa salita mo, Panginoon. Totoo, buhay, kapangyarihan, hindi nagbabago. Pag-aalala, papalakas, tinutuwid, naglilinis, nagtuturo sa aming Panginoon, nag-aalis ng tapo, bibigay ng sila, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga salita mo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, lalo na po, Panginoon, sa mga namin. Maging minsan maliit ang aming pananampalataya. Tulungan mo po kami, O Diyos, na manalangin palagi. Kagaya, Panginoon, ng mga nasulat, O Diyos, sa iyong mga salita. Kagaya mo, Panginoon, na kung narito pa sa lupa ay maaga pa ay nagigising para po manalangin, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Kami, Panginoon, ang aming mga problema sa iyo po namin dinudulog. Salamat sa salita mo, O Diyos, na ngayong gabi nagturo sa amin na sa aming mga kabigatan, mga pagsubok na nararanasan, Panginoon, sa iyo ng Panginoon Diyos, dapat lumapit. At salamat, hindi kami mabibigo. Salamat sa iyo, Panginoon, meron kami matatanggap na tulong, O Diyos, sa oras ng aming mga pangangailangan. Salamat, pinapalakas mo kami, O Diyos, ang bawat kaya sa amin, tinuturuan, upang sa iyo lang tumingin, Panginoon, at umasa, lalo na po, Panginoon, sa mga panangkalian ito, O Diyos. Salamat po sa bawat isang nakadalo sa gabi ito, sa dakong ito, Panginoon. Salamat at narinig po namin ang iyong mga salita na patuloy, Panginoon, gabay at pagtuturo sa amin kung ano po ang mga bagay namin dapat gagawin sa araw-araw ng aming pananatili sa mundo ito, O Diyos. Salamat, hindi po kayo nagpatulang. Salamat kayo kayo patuloy na tapat at patuloy mong inaabot ang aming mga buhay. Tulungan niyo po kaming lumago sa pananampalataya. Maging sa kaalaman, bilang Diyos ay maging matatag sa buhay spiritual. Salamat sa iyong ginawa sa amin sa lahat ng bagay sa buong maghapon sa araw na ito. Pinupuri ka namin, ito ang aming salamat ka namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Sis, pag-pray mo. Aawit daw muna si Janice. Makanta. Papaka ano din daw si Janice. Siguro na yun sabi, paawit din ka daw. Tara. Maraming salamat po sa pagkain aming pagsasaluhan na ipinaghanda po ng may bahay. Hinihiling ko po sa iyo na lalo mo pa pong bigyan ng biyaya ang aming kapatid na si Sister LB upang patuloy po ang